Isang mabigat at kumakabog na sakit sa ulo ang unang gumising kay Alena. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may tunetoneladang pabigat sa kanyang mga talukap. Ang hangin na pumapasok sa kanyang ilong ay hindi pamilyar, amoy mamahaling pabango ng lalaki, na may halong amoy ng malinis na mamahaling kumot. Nasaan siya? Bigla siyang napadilat. Hindi ito ang kwarto niya. Ang malambot na kama na kanyang hinihigaan ay mas malaki pa sa buong sala ng kanyang maliit na apartment. Ang kumot ay gawa sa seda, malambot at malamig sa kanyang balat. Mula sa siwang ng makakapal na kurtina, natatanaw niya ang naglalakihang mga gusali ng Makati. Agad siyang napaupo. Kasabay nito ang pagkirot ng kanyang ulo. Napahawak siya dito, pilit na inaalala ang mga nangyari. Company party. Ang anniversary party ng Tierra Holdings. Nag-inom siya. Marami. Dahil sa promotion na nakuha niya. Isang bote ng wine, dalawa, hindi na niya matandaan. Naalala niya ang mga kasamahan niya na inaasar siya, ang malakas na tugtog, ang mga ilaw na kumukuti-kutap. Pero paano siya napunta dito? Sa presidential suite ng hotel kung saan ginanap ang party. Napatingin siya sa kanyang sarili. Nakasuot pa rin siya ng kanyang pulang bestida, ngunit gusot na ito at bahagyang nakaangat sa kanyang hita. Hinilan niya ito pababa at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. May isang mamahaling relo na nakapatong sa bedside table. Isang Rolex. Mayroon ding isang wallet na gawa sa leather. Hindi ito sa kanya. Diyos ko, Alena. Anong ginawa mo? Isang tunog mula sa banyo ang nagpatigil sa paghinga niya. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Matangkad ito, may perpektong hubog ng katawan na nababalot lamang ng puting tuwalya sa kanyang baywang. Basa pa ang buhok nito at tumutulo ang tubig sa kanyang malapad na dibdib. Nang iangat nito ang kanyang mukha, halos mapasinghap si Ara. Ang mga mata nito ay matalas, ang panga ay perpektong linya, at ang mga labi nito ay, "Gising ka na pala." Ang boses nito ay malalim at kalmado, ngunit may bahid ng pagkaaliw. Lumakad ito palapit sa kama, walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi niya ito kilala. Ngunit ang paraan ng paglapit nito sa kanya ay tila ba magkakilala sila. Tila ba may karapatan ito? Natigilan si Ara, parang isang usa na nasilaw sa liwanag ng papalapit na sasakyan. Bago pa man siya makapagsalita o makakilos, yumuko na ito. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Naamoy niya ang banayad na sabon at shampoo, isang malinis at napakalinis na amoy. At pagkatapos, naramdaman niya ang labi nito sa kanyang labi. Isang halik. Hindi marahas, ngunit hindi rin malambing. May kasiguraduhan. Tila ba ito ay isang pagpapatuloy sa isang bagay na nasimulan na nila, isang bagay na wala siyang kamalay-malay. Ilang segundo. Iyon lang ang itinagal bago gumana ang kanyang utak. Sa isang malakas na tulak, naitulak niya ang lalaki palayo. "Sino ka?" Halos pabulong niyang tanong, ang boses ay nanginginig. Hinal na hinal siya, nalalaki ang mga mata, puno ng gulat at takot. Hinawakan niya ang kanyang bibig, na para bang gusto niyang burahin ang pakiramdam ng labi nito sa kanya. Ang bahagyang ngiti sa labi ng lalaki ay nawala. Napalitan ito ng malamig na pagtataka, at pagkatapos, ng isang bagay na hindi niya mabasa, tila pagkadismaya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa isang iglap, naramdaman ni Ara na tila siya ay hinuhubaran at hinuhusgahan ng mga matang iyon. "Akala ko ba alam mo kung nasaan ka?" sabi nito, ang boses ay wala ng bahid ng anumang init. Malamig. Formal. Parang isang sampal ang mga salitang iyon. Ang kahihiyan ay biglang bumalot sa kanya, mas matindi pa sa sakit ng kanyang ulo. Dali-dali siyang tumalon mula sa kama, halos matumba. Hinablot niya ang kanyang porse sa sahig at siniguradong maayos ang pagkakalagay ng kanyang bestida. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaabot ang kanyang sapatos. Hindi na niya inabalang isuot ito. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ito nagsalita. Nakatayo lang ito roon, nakabalot ng tuwalya, pinapanood siya na parang isang kakaibang insekto na naligaw sa teritoryo nito. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang dagok sa kanyang pagkatao. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na. Hawak ang sapatos sa isang kamay at mahigpit ang kapit sa kanyang purse sa kabila, mabilis siyang naglakad papunta sa pinto. Hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Ang nararamdaman niya lang ay ang mga mata nitong nakatitig sa kanyang likuran.
Nang marating niya ang pinto, nanginginig niyang pinihit ang doorknob at lumabas. Isinara niya ito ng walang ingay at halos takbuhin ang hallway ng hotel, hindi alintana ang mga kakaibang tingin ng ilang staff na nakakasalubong niya. Nakaupo si Ara sa kanyang cubicle sa opisina ng Tierra Holdings. Ang sakit ng ulo niya kanina ay napalitan na ng isang hangover ng kahihiyan. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang nangyari. Ang malambot na kama. Ang lalaking iyon. Ang halik. Ang malamig nitong mga mata. Isang pagkakamali, Ara. Isang malaking pagkakamali, bulong niya sa sarili. Kalimutan mo na yon. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang katangahan. Paano siya naging ganoon kawalang ingat? Siya, na laging maingat sa lahat ng bagay. Siya, na laging sinusunod ang mga patakaran. Isang pop-up notification ang lumitaw sa kanyang computer screen, isang email mula sa EC. Uy, Ara, anyar sa'yo? Mukha kang nakakita ng multo, sabi ni Bella, ang katabi niyang cubicle at matalik na kaibigan. Grabe ka kagabi ha. Ikaw na ang employee of the night. Lasing na lasing. Pilit na umiti si Ara. Medyo masakit lang ang ulo ko, Bella. Naparami ata ang inom. Naparami? Girl, halos yakapin mo na yung bote ng wine, biro pa ni Bella bago bumalik sa kanyang computer. Ay, may email galing iyon ay, ano kaya to? Binuksan ni Ara ang email, ang mga mata niya ay mabilis na binabasa ang mga salita. Napabuntong hininga si Ara. Bagong siye. Panibagong pressure. Ang huling bagay na kailangan niya ngayon ay isang malaking pagbabago sa kumpanya. Ang gusto niya lang ay magtago sa ilalim ng kanyang mesa at huwag nang lumabas. Nang mag-alas 10, nagsimula nang magsilabasan ang mga empleyado mula sa kani-kanilang mga departamento. Sumabay na lang si Ara kay Bella, nagpapatangay sa agos ng mga tao papunta sa lobby. Ang lobby ng Tierra Holdings ay malawak at elegante, na may sahig na gawa sa marmol at isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna. Puno na ito ng mga empleyado, lahat ay nagbubulungan at nag-uusisa kung sino ang bagong pinuno. Sana naman hindi masungit, bulong ni Bella. Sabi nila galing daw sa Amerika. Apo raw ni Don Ricardo, yung may-ari. Tumango lang si Ara, pilit na itinatago ang sarili sa likod ng isang matangkad na kasamahan. Wala siyang ganang makipag-usap. Biglang tumahimik ang lahat ng lumabas mula sa elevator ang board of directors, kasama ang isang matandang lalaki na kilala nilang lahat bilang si Don Ricardo Del Mar, ang chairman. At sa tabi nito, nakatayo ang isang pamilyar na figura. Matangkad. Nakasuot ng isang perpektong fit na kulay abong suit. Ang buhok ay maayos na nakasuklay at ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Tila huminto ang mundo ni Ara. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Parang may isang malaking kamay na dumakma sa kanyang puso at piniga ito ng mahigpit. Hindi. Hindi pwede. Itinaas ni Don Ricardo ang mikropono. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ako ngayon upang ipakilala sa inyo ang taong magpapatuloy ng aking legasya sa Tierra Holdings. Ang aking apo at ang inyong bagong CEO. Lumingon ang lalaki. Ang mga mata nito ay nilibot ang buong lobby, malamig at tila sinusuri ang lahat. At pagkatapos, huminto ang mga mata nito. Direktang nakatingin sa kanya. Si Mateo Del Mar. Sa sandaling iyon, habang ang palakpakan ay umaalingaw sa buong lobby, naramdaman ni Alena na parang gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lalaking hinalikan siya kaninang umaga sa maling kwarto ay hindi lang basta isang estranghero. Siya ang kanyang bagong boss. Naramdaman ni Ara ang paghila ni Bella sa kanyang braso. Ara, palakpak ka naman. Nakakahiya, nakatingin sa iyo ang bagong CEO. Parang wala siyang narinig. Ang ingay ng palakpakan sa paligid ay unti-unting humina sa kanyang pandinig, napalitan ng malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Nakatingin ito sa kanya. Hindi ito isang simpleng tingin. Ito ay isang tingin na tumatagos, malamig at puno ng pagkilala. Isang segundong pagtatagpo ng kanilang mga mata, ngunit para kay Ara, iyon ay isang walang hanggang sandali ng purong takot at kahihiyan. Agad siyang yumuko, nagtago sa likod ng mas matangkad na kasamahan, umaasang sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Si Mateo Del Mar ang CEO. Ang apo ng may-ari. Ang lalaki sa presidential suit.
Ang lalaking hinalikan siya. Iisa lang sila. Ang gwapo niya, no, kinikilig na bulong ni Bella. Pero parang ang seryoso. Nakakatakot. Hindi makasagot si Ara. Ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Gusto niyang tumakbo, magtago, at huwag nang bumalik kailanman. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. Nagsimulang magsalita si Mateo. Ang boses niya, na kaninang umaga ay malalim at kalmado sa loob ng kwarto, ngayon ay umaalingaw sa buong lobby, puno ng otoridad at kapangyarihan. Wala nang bakas ng anumang pagkaaliw. Ito ang boses ng isang pinuno. Hindi na naintindihan ni Ara ang mga sinasabi nito tungkol sa vision, innovation, at pagpapatuloy ng legasya. Ang tanging naririnig niya ay ang boses na yon, at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isip, alam ba niya? Naaalala ba niya? Siyempre, naaalala niya. Ang tingin niya kanina ang patunay. At kung naaalala niya, ano ang iniisip niya tungkol sa kanya ngayon? Isang babaeng lasing na pumasok sa maling kwarto. Isang babaeng madaling makuha. Nang matapos ang maikling programa, nagmamadali si Ara na bumalik sa kanyang cubicle, hindi pinapansin ang tawag ni Bella. Umupo siya sa kanyang upuan, nanginginig ang buong katawan. Ang isang gabing pagkakamali ay naging isang bangungot na kailangan niyang harapin araw-araw. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang paglalakad sa napakanipis na alambre. Naging doble ang pag-iingat ni Ara sa bawat galaw niya. Bawat email na ipinapadala niya ay paulit-ulit niyang binabasa. Bawat report na ginagawa niya ay tinitiyak niyang perpekto. Naging anino siya sa sarili niyang opisina, laging nakayuko, iniiwasan ang lahat ng atensyon. Lalong-lalo na ang atensyon ni Mateo Del Mar. Hindi na sila muling nag-usap o nagkatitigan man lang ng direkta. Ngunit ramdam niya ang presensya nito. Sa mga biglaang pagdaan nito sa kanilang departamento, sa boses nito na naririnig niya mula sa malayo. At sa pinakamasaklap na pagkakataon, sa loob ng conference room. Emma Reyes. Napaangat ng tingin si Ara. Nasa gitna sila ng isang mahalagang pagpupulong kasama ang lahat ng department heads. Si Mateo ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, ang mukha ay seryoso, ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Yes, sir, halos pabulong niyang sagot. I've reviewed your project proposal for the new Laguna development, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Your market analysis is adequate. But the financial projections seem overly optimistic. Can you walk us through your assumptions for the 20% year-on-year growth? Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata sa kwarto ay nasa kanya ngayon. Sa tabi ni Mateo, nakita niya si Katrina Sandoval, ang magandang marketing director, na bahagyang napangisi. Nagsimulang magpaliwanag si Ara, ngunit ang mga salita ay tila nagkakabuhol-buhol sa kanyang bibig. Ang tingin ni Mateo ay tila isang laser na sumusuri sa bawat kahinaan niya. Pinagpawisan siya ng malamig. The growth is based on the recent infrastructure developments in the area, sir. And the projected influx of Projected influx of what, Emma Reyes? Tanong ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Be specific. I don't operate on vague assumptions. I operate on data. Para siyang isang estudyanteng napagalitan sa harap ng buong klase. Matapos ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, isang boses ang bumasag nito. Perhaps my team can assist Emma Reyes' team, Theo, sabi ni Katrina, ang boses ay malambing ngunit may pahiwatig ng panginibabaw. Our market data is more recent. We can provide a more realistic projection. Napatingin si Mateo kay Katrina at bahagyang tumango. Good. I want a revised proposal on Law Desk ile Monday. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Ara. Make it happen, Emma Reyes. Tumango lang si Ara, nakayuko, gustong maglaho sa kinaupuan. Ang pagtawag ni Katrina kay Mateo ng Tio, sa harap ng lahat ay isang malinaw na mensahe, malapit sila. At si Ara? Si Ara ay isang hamak na empleyado lamang na hindi magawa ng tama ang kanyang trabaho. Ang stress mula sa trabaho ay nagsimulang mag-iwan ng baka sa katawan ni Ara. Ang paborito niyang kape sa umaga ay nagpapasama na ngayon ng kanyang tiyan. Madalas siyang nahihilo, lalo na tuwing babangon sa umaga. Stress lang to, sabi niya sa sarili. Dahil sa pressure. Dahil sa takot. Isang umaga, habang nagmamadaling pumasok sa banyo ng opisina, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo.
Ang mga ilaw sa itaas ay tila umikot. Napakapit siya sa lababo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Ang sunod niyang naramdaman ay ang malamig na sahig at ang nag-aalalang boses ni Bella. Ara! Ara, anong nangyari? Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Nakahiga siya sa sahig ng banyo at si Bella ay nakaluhod sa tabi niya, tinatapik-tapik ang kanyang pisngi. Nahilo lang ako, mahina niyang sabi. Tinulungan siya ni Bella na umupo. Ara, ilang linggo ka ng ganyan? Namumutla ka. Kailan ka huling nagkaroon? Natigilan si Ara. Sa lahat ng nangyayari, ang kahihiyan, ang takot, ang pressure sa trabaho, hindi na niya napansin. Pilit niyang inalala. Ang party ilang linggo na nga ba ang nakalipas? Napatingin siya kay Bella at nakita niya ang pag-unawa at pag-aalala sa mga mata ng kaibigan. Walang salitang namutawi, ngunit pareho na silang may hinala. Hindi, mabilis na sabi ni Ara, nanginginig ang ulo. Hindi pwede. Stress lang to, Bella. Isa lang ang paraan para malaman, seryosong sabi ni Bella. Pagkatapos ng trabaho, dinala siya ni Bella sa isang pharmacy. Labag sa kanyang kalooban, bumili sila ng isang maliit na kahon. Isang bagay na hindi niya inaakalang hahawakan niya kailanman sa ganitong sitwasyon. Pag-uwi sa kanyang apartment, nakatitig lang si Ara sa kahon na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Parang isang bomba na anumang oras ay sasabog at wawasakin ang kanyang buhay. Sa huli, huminga siya ng malalim at pumasok sa banyo. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang pakete at binabasa ang instruksyon. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang katapusang parusa. Pinikit niya ang kanyang mga mata, nagdarasal. Sana hindi. Please, sana hindi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tiningnan ang maliit na plastik na hawak niya. Hindi isa, kundi dalawa. Dalawang malinaw na pulang linya. Nabitiwan niya ito. Kumalansing ito sa sahig ng banyo. Napaupo si Ara sa malamig na tiles, nakatulala sa kawalan. Ang ingay ng syudad sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Hindi lang ito isang pagkakamali. Hindi lang ito isang bangungot. Ito ay isang katotohanan na lalaki sa loob ng kanyang sinapupunan. Naghahalo ang takot at desperasyon sa kanyang puso. Magiging ina siya. Magkakaroon siya ng anak sa lalaking kinatatakutan niya, sa lalaking halos hindi niya kilala, sa lalaking ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang mundo ni Elena Reyes, na maingat niyang binuo, ay tuluyan ng gumuho. Walang tulog. Iyon ang naging resulta ng buong magdamag na pag-iyak at pag-isip ni Ara. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang sala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang liwanag ng bukang liwayway ay unti-unting pumapasok sa kanyang bintana. Tapos na ang pag-iyak. Napalitan na ito ng isang malamig at matigas na desisyon. Hindi niya kayang manatili. Hindi niya kayang pumasok sa opisina araw-araw, dala-dala ang sikretong ito, habang ang ama ng kanyang dinadala ay ang mismong taong tila nasisiyahan na pahirapan siya. Hindi niya kayang tiisin ang mga tingin nito na puno ng paghusga, ang bawat salita nito na parang isang pagkutya sa kanyang pagkatao. Higit sa lahat, hindi niya kayang ipanganak ang kanyang anak sa isang mundong puno ng kahihiyan at takot. Ang anak niya ay nararapat sa isang buhay na payapa. At iyon ay hindi niya makakamit kung mananatili siya sa Tierra Holdings. Kung mananatili siya malapit kay Mateo Del Mar. Tumayo siya. Ang mga kilos niya ay mabagal ngunit sigurado. Binuksan niya ang kanyang laptop at sa loob ng ilang minuto, natapos na niyang itype ang isang maikli at formal na sulat. Isang resignation letter. Walang paliwanag. Epektibo agad. Ipinrint niya ito, inilagay sa isang sobre, at isinilid sa kanyang bag iyon na. Ito na ang kanyang tanging daan palabas. Sa opisina, ang bawat hakbang ni Ara papunta sa kanyang cubicle ay parang isang martsa patungo sa kanyang katapusan. Dala niya ang sobre na parang isang mabigat na kadena. Ara! Saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan, salubong sa kanya ni Bella, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba? Anong nangyari pagkatapos? Pilit na umiti si Ara. Okay lang ako, Bella. May kailangan lang akong asikasuhin. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kaibigan. Dumiretso siya sa elevator, pinindot ang buton para sa pinakamataas na palapag. Ang executive floor.
Habang umaakyat ang elevator, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Plano niyang iabot ang sulat sa sekretarya ni Mateo at umalis agad. Hindi na niya kailangang makita ito. Hindi na niya kailangang makausap ito. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Pagbukas ng pinto ng elevator, halos bumangga siya sa isang matigas na dibdib. Napaatras siya. Sorry po. Nang iangat niya ang kanyang tingin, ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Si Mateo Del Mar nakatayo sa harap niya, ang mukha ay mas malamig pa kaysa dati. Emma Reyes, sabi nito, ang boses ay mababa at may otoridad. LA office. Now. Hindi na niya ito hinintay sumagot. Tumalikod ito at naglakad papasok sa napakalaking opisina nito. Walang nagawa si Ara kundi sumunod, ang mga paa ay nanginginig. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang opisina ay malawak at minimalist na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong lungsod. Ngunit ang ganda ng tanawin ay hindi nakabawas sa bigat ng hangin sa loob. Ipinatatawag niyo po ba ako, sir? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan itong umikot paharap sa kanya, may hawak na isang papel. Ang kanyang resignation letter. Paano? Your friend Bella gave this to a new secretary, sabi nito, iwinawasiwas ang papel. She said you were acting strange. That you were rushing to leave. Explain this. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang utos. Napalunok si Ara. Personal reasons, sir. I have to resign. Personal reasons, ulit nito, may bahid ng pang-aasar. Lumapit ito sa kanya, bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanyang paghinga. You are the project head of one of our biggest developments. You can't just leave because of personal reasons. Tierra Holdings has invested in you. I demand a better explanation. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang ulo. Ang tapang na nagmula sa desperasyon ay nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Wala na po akong maibibigay na paliwanag, sir. Final na po ang desisyon ko. Huminga ito ng malalim, tila pinipigilan ang sariling galit. Is this because of the meeting? Because I called you out? If your ego is that fragile, na Reyes, then you don't belong here in the first place. Iyon na ang huling patak. Ang galit at sakit ay biglang sumabog sa kanyang dibdib. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ko, halos pasigaw niyang sabi. Sa pagkabigla at panginginig ng kanyang mga kamay, nabitawan niya ang kanyang bag, bumagsak ito sa sahig, at kumalat ang ilang laman nito, ang kanyang wallet, isang lipstick, at isang maliit na nakatuping papel. Ang resulta ng kanyang check-up mula sa klinik kahapon. Bago pa man niya ito mapulot, mabilis na yumuko si Mateo at dinampot ito. Akin na yan, sigaw ni Ara, sinusubukang agawin ito. Ngunit huli na ang lahat. Binuksan ni Mateo ang papel. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha nito. Ang galit ay nawala. Ang lamig ay nawala. Napalitan ito ng purong pagkabigla. Ang mga mata nito ay nanlalaki, nakatitig sa mga salitang nakasulat. Binitiwan nito ang papel na parabang napaso ito. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin sa kanya, ang mukha ay putlang-putla. Ito ba ang dahilan? Tanong nito, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Ara. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Ito na. Alam na niya. Ilang sandali itong natulala, tila pinoproseso ang lahat. Pagkatapos, ang pagkabigla sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na ekspresyon, ang ekspresyon ng isang si na may hinaharap na problema. Isang maskara ng malamig na kontrol. Huminga ito ng malalim, itinikom ang panga at tumingin sa kanya ng diretsyo. I will take responsibility. Hindi iyon isang alok. Iyon ay isang deklarasyon. Hindi ko kailangan ng responsibilidad mo, sagot ni Ara, pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ito para sa'yo. Para ito sa bata, sabi nito, ang boses ay bumalik na sa dati nitong lamig. It will have a name. It will have everything it needs. Lumakad ito pabalik sa kanyang mesa, tila isang general na nagpaplano ng susunod na hakbang. Magpapakasal tayo. Natigilan si Ara. Ano? We will get married, ulit nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. It's the most logical solution. It protects the child, it protects LA family's name, it protects the company. Lila lawyer will draft the necessary prenuptial agreement.
It will be a formal arrangement. Isang kasunduan. Isang formal na arrangement. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Ara. Ang sakit mula sa kanyang nakaraan, ang pag-iwan sa kanya ng kanyang dating fiancé matapos siyang lokohin ay biglang bumalik. Ginamit siya noon. At ngayon, nararamdaman niyang ginagamit na naman siya, hindi para sa pera, kundi para sa pangalan at reputasyon. Ang galit ay pumalit sa lahat ng kanyang sakit. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Mateo. Walang bakas ng luha. Tanging purong determinasyon. Hindi. Napaangat ng tingin si Mateo, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang anak ko, sabi ni Ara, ang boses ay matatag at hindi nanginginig, ay hindi kailangan ng isang ama na tingin sa kanya ay isang kontrata. Hindi ko kailangan ng kasal. At lalong hindi kita kailangan. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lalaking sumira at bumuo ng buhay sa loob niya sa loob lamang ng isang gabi. Tinatanggihan ko ang alok mo. Tumalikod si Ara at naglakad palabas ng opisina, iniwan si Mateo na nakatayo roon, seryoso at hindi makapaniwala. Paglabas niya sa pinto, sa dulo ng pasilyo, nahagip ng kanyang mga mata si Katrina Sandoval. Nakasandalito sa pader, nagkukunwaring nagbabasa ng isang dokumento. Ngunit ang mga mata nito ay nasa kanya, puno ng matinding pag-usisa at hinala. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad, dala-dala ang bigat ng kanyang desisyon at ang bagong laban na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Hindi. Ang isang salitang iyon ay umalinggaw sa loob ng opisina ni Mateo, matagal pagkatapos makaalis ni Elena Reyes. Naiwan siyang nakatayo, nakatitig sa pintong isinara nito. Sa buong buhay niya, sanay siyang makuha ang lahat ng gusto niya. Sanay siya sa mga taong sumusunod sa utos niya, sa mga problemang nasosolusyonan ng pera o kapangyarihan. Ngunit ang babaeng iyon tinanggihan siya. Tinanggihan nito ang kanyang illogical solution. Isang bahagi niya ang nagagalit. Ang arogante at makapangyarihang si Mateo Del Mar ay nagagalit dahil sa pagsuway. Ngunit may isa pang bahagi, isang bahagi na hindi niya maintindihan, na nakakaramdam ng ibang bagay. Hindi ito galit. Ito ay pagkalito. Umupo siya sa kanyang mamahaling leader na upuan at tiningnan ang papel na naiwan sa sahig. Ang resulta ng check-up. Positive. Magiging ama siya. Ang katotohanan iyon ay hindi pa rin lubusang nagsisink in. Ngunit ang mas hindi niya maintindihan ay ang reaksyon ni Ara. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito nang ialok niya ang kasal. Hindi ito takot o pagkagulat. Ito ay purong sakit na para bang sinaksak niya ito. Bakit? Hindi ba't iyon ang tamang gawin? Ang akuin ang responsibilidad. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Mateo na wala siyang kontrol. At hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. Hindi na tinanggap ni Mateo ang resignation ni Ara. Ipinag-utos niya sa EC na huwag itong iproseso. Ngunit alam niyang hindi sapat iyon. Sa mga sumunod na araw, pinanood niya si Ara mula sa malayo. Nakikita niya ang pagbabago dito. Ang laging seryoso at masipag na si Elena Reyes ay naging mas tahimik, mas malungkot. Nakikita niya ang bahagyang pamumutla nito, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang tiyan kapag inaakalang walang nakatingin. Isang hapon, sa isang meeting, nakita niyang hindi nito ginagalaw ang kape sa harap nito. At doon, isang bagay ang nagbago sa isip ni Mateo. Hindi na ito isang problema na kailangang ayusin. Ito ay isang babaeng nagdadalang tao. At anak niya ang dinadala nito. Kinabukasan, may isang maliit na bote ng gatas para sa mga buntis at isang maliit na supot ng crackers na misteryosong lumitaw sa mesa ni Ara bago pa man siya dumating. Walang nakakita kung sino ang naglagay. Nang sumunod na araw, isang unan para sa likod ang nakalagay sa kanyang upuan. Pinanood ni Mateo ang reaksyon ni Ara mula sa salamin ng kanyang opisina. Nakita niya ang pagtataka, ang pagkalito, at ang bahagyang paglambot ng ekspresyon nito. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang kasiyahan. Sa isang project presentation, nagsimulang questionin ni Katrina ang budget na inilatad ni Ara. With all due respect, Tio, sabi ni Katrina, the numbers seem a bit conservative. Baka maapektuhan ang marketing efforts natin. Bago pa man makasagot si Ara, nagsalita na si Mateo. The numbers are fine, Katrina. They are realistic and grounded. Let's proceed with Emma Reyes' proposal.
Natahimik ang lahat sa conference room. Nakita ni Mateo ang pagkagulat sa mukha ni Katrina, at pagkatapos ay ang isang panandaliang galit. Ngunit ang mas mahalaga, nakita niya ang tingin ni Ara. Isang tingin ng pasasalamat. Napagtanto ni Mateo na mas gusto niyang makita ang ganoong tingin kaysa sa tingin ng takot o sakit. Isang Biyernes ng hapon, tinawagan niya si Ara sa kanyang opisina. Pumasok ito, ang mga mata ay nag-aalangan. Sir Theo, sabi niya sa unang pagkakataon. Call me Theo. At least when we're alone. Tumango lang ito, hindi nagsasalita. Kumain ka na ba? Tanong niya. Umiling ito. Good, sabi ni Mateo, tumatayo. May alam akong isang lugar. Tahimik. Masarap ang pagkain. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nag-alinlangan si Ara. Ngunit sa huli, pagkatapos ng ilang sandali, marahan itong tumango. Dinala niya ito sa isang maliit at pribadong restaurant na nakatago sa isang tahimik na kalye sa Makati. Malayo sa ingay ng opisina. Sa unang pagkakataon, hindi sila nag-usap tungkol sa trabaho. Hindi sila nag-usap tungkol sa arrangement o sa bata. Tinanong niya kung saan ito lumaki. Ikinuwento nito ang simpleng buhay sa probinsya, ang kanyang ina at mga kapatid. Ikinuwento niya kung paano siya nangangarap na maging isang arkitekto. At nakinig si Mateo. Totoong nakinig. Nalaman niyang mahilig ito sa sinigang na hipon. Nalaman niyang takot ito sa butiki. Nalaman niyang ang paborito niyang kulay ay dilaw dahil nagpapaalala ito sa kanya ng sikat ng araw sa kanilang bukirin. Ikaw, biglang tanong ni Ara, na tila nagulat sa sariling katapangan. Ano ang pangarap mo bago mo nalamang kailangan mong patakbuhin ang Tierra Holdings? Natigilan si Mateo. Walang nagtanong sa kanya niyon dati. Gusto kong magtayo ng mga bahay, sagot niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa normal. Hindi mga kondo. Mga totoong bahay. Para sa mga pamilya. Nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Ara. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Mateo sa kanyang paligid ay tila gumuho. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ara. Ikaw ba yan? Isang boses ng lalaki ang bumasag sa kanilang sandali. Napalingon si Mateo. Isang lalaking nakangiti ang papalapit sa kanilang mesa. Ngunit hindi sa lalaki siya nakatingin, kundi kay Ara. Ang ngiti sa mukha ni Ara ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang ekspresyon na hindi mabasa ni Mateo, isang halo ng gulat, takot, at isang bagay na mas malalim pa. Ang kanyang mukha ay namutla na parang isang papel. Marco, halos pabulong na sabi ni Ara. Ang lalaking nagngangalang Marco ay ngumiti ng mas malapad. Ako nga. Hindi ako makapaniwala. Dito lang pala kita mahahanap. Napanood ni Mateo ang buong eksena. Nakita niya kung paano nanigas si Ara sa kanyang upuan, kung paano nito hindi maalis ang tingin sa lalaki. Ang lahat ng init at pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na pagdududa. Ganito rin ang naramdaman niya dati. Ang pakiramdam na pinaglalaruan ka. Ang pakiramdam na huli na nang malaman mong may tinatago pala sa iyo ang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang alaala ni Katrina ay biglang bumalik. Sino siya? Tanong ni Mateo, ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Hindi nakasagot si Ara. Nakatitig pa rin ito kay Marco. Ang lalaki ang sumagot para sa kanya. Pasensya na. Ako si Marco. Kami ni Ara may pinagsamahan kami. Lumapit ito at walang pasabing hinawakan ang kamay ni Ara na nakapatong sa mesa. Hindi ito binawi ni Ara. Nanatili itong parang isang estatwa. Matagal na kitang hinahanap, Ara, sabi ni Marco, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Patawarin mo na ako. Please. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakatitig lang si Mateo sa magkahawak nilang mga kamay. Nakita niya ang pamumutla ni Ara, ang paninigas ng kanyang katawan. Ngunit ang utak niya, na sinanay na maging suspetsoso at sinaktan na ng nakaraan, ay ibang kwento ang binubuo. Ito pala ang personal reason. Isang multo mula sa kahapon. Ang tingin na ibinigay niya kay Ara ay puno na ng yelo. Wala na ang Theo na nakikinig sa kanyang mga pangarap kanina. Ang kaharap niya ngayon ay si Mateo Del Mar, ang na nasuklam sa kasinungalingan. Ang biyahe pabalik mula sa restaurant ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan.
Hindi nagsasalita si Mateo. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay bakat na bakat. Ang kanyang panga ay matigas, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit alam ni Ara na ang isip nito ay nasa malayo. Nakatitig lang si Ara sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga mansa ng kulay. Ang init at saya na naramdaman niya kanina sa restaurant ay parang isang panaginip na lang. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng kotse ay parang isang pader ng yelo na unti-unting itinayo sa pagitan nila. Ang pagbabalik ni Marco ay isang multo mula sa nakaraan na hindi niya inaasahan. Ngunit ang mas masakit ay ang agarang pagbabago sa reaksyon ni Mateo. Ang Teo na nakipagtawanan sa kanya, na nakinig sa kanyang mga pangarap, ay biglang naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay si A. Mateo Del Mar, ang malamig, mapanghusga, at hindi mapagkatiwalaang si. Naramdaman niya ito. Ang pagdududa. Ang hinala. Para bang sa isang iglap, lahat ng pinagsamahan nila, lahat ng maliliit na hakbang na ginawa nila palapit sa isa't isa, ay nabura. Nang huminto ang kotse sa harap ng apartment building na tinitirhan niya, isang apartment na si Mateo ang nag-ayos para sa kanya, hindi pa rin ito nagsalita. Salamat sa hapunan, pilit na sabi ni Ara, ang boses ay halos hindi marinig. Magpahinga ka na, sagot nito, hindi man lang lumilingon sa kanya. Bumaba si Ara mula sa kotse. Hinintay niyang umalis ito, ngunit nanatili lang doon ang sasakyan, ang makina ay umaandar hanggang sa makapasok siya sa lobby. Tila ba sinisigurado nitong ligtas siyang nakapasok, ngunit ang kilos na yon ay hindi na nagdulot ng kilig. Ito ay naramdaman na parang isang obligasyon. Isang tungkulin. Ang mga sumunod na araw sa opisina ay isang impyerno. Ang gatas at crackers ay hindi na lumitaw sa kanyang mesa. Ang unan sa kanyang likod ay tila nawalan na ng dating ginhawa. Si Mateo ay naging mas malayo pa kaysa dati. Formal. Professional. Ang pagtawag nito sa kanya ay bumalik sa Ina Reyes. Sinubukan ni Ara na kausapin ito. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang sabihin kung sino si Marco, kung ano ang ginawa nito sa kanya. Ngunit sa tuwing susubukan niyang lumapit, laging may dahilan si Mateo. May meeting. May kausap sa telepono. Laging abala. Alam ni Ara na iniiwasan siya nito. Ang bigat sa kanyang dibdib ay palala ng palala. Isang hapon, habang naglalakad sa pasilyo, nakasalubong niya si Katrina. Inisyan siya nito, isang matamis ngunit puno ng lason ng ngiti. Hi, Ara. I saw you with Tio the other night. Mukhang seryoso na kayo, ah. Hindi kami. Oh, come on, putol ni Katrina, ibinaba ang boses na parang nagbabahagi ng isang sikreto. We're all adults here. Alam naman nating lahat kung bakit kanya binibigyan ng special treatment. Pero mag-iingat ka, ha? Tio gets bored easily. Pagkatapos ay may kinuha si Katrina sa kanyang cellphone. Speaking of old flames, look what I saw on live feed. Ang liit talaga ng mundo, no? Ipinakita nito sa kanya ang screen. Isang litrato. Nasa isang coffee shop siya, kaharap si Marco. Iyon ay noong isang araw. Pinuntahan siya ni Marco sa lobby ng opisina, nagmamakaawa na bigyan siya ng 5 minuto para magpaliwanag. Pumayag si Ara, hindi para makipagbalikan, kundi para tuldukan na ang lahat. Sa litrato, nakahawak si Marco sa kanyang kamay na nakapatong sa mesa, habang si Ara ay nakatingin dito, ang ekspresyon niya ay pagod at puno ng sakit. Ngunit sa anggulo ng litrato, mukha itong isang malungkot, ngunit intimong pag-uusap sa pagitan ng dalawang dating magkasintahan. Sweet, di ba? Sabi ni Katrina, bago itago ang cellphone. Sige, may meeting pa ako. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng pasilyo, nanlalamig. Sino ang kumuha ng litratong iyon? At bakit? Nakuha niya ang sagot sa pagtatapos ng araw na iyon. Pauwi na si Ara nang harangin siya ni Mateo sa parking lot ng kumpanya. Madilim na at sila na lang ang natitirang tao roon. Ang hitsura sa mukha ni Mateo ay isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, isang maskara ng malamig at kontroladong galit. Gaano katagal mo nang pinaglalaruan, Ara? Simula nito, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ano nang ibig mong sabihin? Naglabas si Mateo ng kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang screen. Ang parehong litrato na ipinakita ni Katrina. Ito, sabi nito, ang boses ay tumaas ng bahagya. Nagpapanggap kang biktima na tinanggihan mo ang alok kong kasal dahil sa prinsipyo.
Pero ang totoo, hinihintay mo lang bumalik ang isang to. Hindi totoo yan, Theo. Makinig ka. Makinig, tumawa ito, isang tawang walang saya. Para saan pa? Para paniwalaan ko na naman ang mga kasinungalingan mo. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Pero pare-pareho lang pala kayo. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kayo ay malinaw na tumutukoy sa kung sino pa mang nanloko dito noon. Ginagawa siyang kabayaran para sa kasalanan ng iba. Nagkita kami para tapusin na ang lahat, sabi ni Ara, nanginginig ang boses. Siya ang nanloko sa akin, Theo. Iniwan niya ako. Talaga ba, putol nito, ang mga mata ay nanlilisik? O baka naman isa lang itong malaking palabas? Baka naman ginagamit mo lang ako para pagselosin siya. Para magkaroon ka ng alas laban sa kanya. At itong batay. Huminto ito, huminga ng malalim na parang nandidiri. Itong bata kasangkapan mo lang ba to para makuha ang gusto mo? Doon. Sa salitang kasangkapan. Doon tuluyang nadurog ang puso ni Ara. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Ang sakit ay napakatindi na hindi na niya maramdaman. Napalitan ito ng isang nakakamanhid na lamig. Tumigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tumingala siya at tiningnan si Mateo, hindi na bilang si Theo na minsan niyang pinangarap, kundi bilang isang estranghero. Isang malupit na estranghero. Ang mga sugat na idinulot sa kanya ni Marco noon ay masakit. Ngunit ang mga sugat na ibinibigay sa kanya ni Mateo ngayon ay mas malalim. Dahil sa pagkakataong ito, may umusbong na pag-asa. At ang pag-asang iyon ay dinurog ng walang awa. Hindi na siya nagsalita. Wala nang saysay. Hindi ito makikinig. Nakagawa na ito ng desisyon sa isip niya. Hinusgahan na siya. Tama ka, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, walang buhay. Siguro nga, pare-pareho lang kami. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papunta sa sakayan ng taxi sa labas ng gusali. Saan ka pupunta? Sigaw ni Mateo mula sa likuran niya. Hindi siya lumingon. Sa lugar na hindi mo na ako kailanman mahahanap. Nang gabing iyon, tahimik na inimpek ni Alena ang kanyang mga gamit. Ang mga damit. Ang ilang libro. Ang ultrasound picture na minsan niyang tiningnan ng may pag-asa. Isinilid niya ang lahat sa isang maleta. Iniwan niya ang mamahaling unan sa sofa. Iniwan niya ang susi ng apartment sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito, inilapag niya ang isang maikling sulat, nakasulat sa isang pirasong papel. Sinabi ko na sa'yo, hindi kita kailangan. Paalam. Naglakad siya palabas ng gusali, dala ang isang maleta at isang durog na puso. Habang sumasakay sa taxi, tiningnan niya sa huling pagkakataon ang syudad na minsan niyang pinangarap na maging kanya. Ngayon, ito na ang syudad na tatalikuran niya. Samantala, sa penthouse ng Tierra Holdings, ibinato ni Mateo ang kanyang cellphone sa pader. Nabiyak ang screen nito sa maraming piraso. Sinuntok niya ang pader, hindi alintana ang sakit. Galit. Frustration. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na nagsisimulang lumitaw, isang nakakakilabot na pakiramdam ng pagkawala. Isang nakakabinging katahimikan sa kanyang dibdib kung saan, kahit saglit lang, ay may namuong pag-asa. Bumalik siya sa apartment kinabukasan, dala ang isang galit na handa niyang ibuhos. Ngunit ang nadatnan niya ay isang tahimik at walang laman na espasyo. Nakita niya ang susi. At sa tabi nito, ang sulat. Binasa niya ang dalawang pangungusap. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng kanyang sariling kalupitan. Sinuntok niya ang pader ng apartment, at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang sakit. Ngunit mas masakit ang biglang paninikip ng kanyang dibdib, ang biglaang pagkatanto na baka nga, tulad ng sinabi ni Katrina, siya mismo ang sumira sa sarili niyang kaligayahan. Wala na si Ara. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo Del Mar ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga meeting, dokumento, at baso ng alak. Sinubukan ni Mateo na ibaon ang sarili sa trabaho. Ngunit ang bawat sulok ng opisina, bawat tahimik na sandali, ay nagpapaalala sa kanya kay Alena. Ang upuan nito sa conference room ay bakante. Ang pangalan nito sa mga lumang email ay parang isang multo. Ang katahimikan sa apartment na inuupahan niya para dito ay mas maingay pa sa kahit anong sigaw.
Ang galit na naramdaman niya noong una ay unti-unting napalitan ng isang nakakainis na tanong, nagkamali ba ako? Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang huling pag-uusap nila. Ang mga salita niyang puno ng lason. At ang mukha ni Ara. Hindi ito mukha ng isang taong nagkukunwari o nanloloko. Ito ay mukha ng isang taong tuluyang nawasak. Isang hapon, habang nakatitig sa kawalan mula sa bintana ng kanyang opisina, bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Bella, ang kaibigan ni Ara. Ang mga mata nito ay namumula sa galit. Henry Delmar, sabi ni Bella, ang bawat salita ay may diin. Humarap ito sa sekretarya niya sa labas. Bigyan mo kami ng 5 minuto. At isinara nito ang pinto. Anong kailangan mo, Ines Cruz? Malamig na tanong ni Mateo, pilit na itinatago ang pagkagulat. Nandito ako para sabihin sa iyo kung gaano kakagago, diretsong sabi ni Bella, walang bakas ng takot. Congratulations. Nagawa mong saktan ang isang taong wala nang ibang ginawa kundi ang maging mabuti. Nagawa mong durugin ang isang taong pinipilit buuin ang sarili niya. Hindi mo alam ang buong kwento. Ako pa ba ang hindi nakakaalam? Tumawa si Bella ng mapakla. O ikaw? Alam mo ba kung sino si Marco? Alam mo ba kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Ara nang makita siya? Hindi sumagot si Mateo. Si Marco ang dating fiancé ni Ara, pagpapatuloy ni Bella, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang lalaking minahal niya ng sobra. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat ng ipon niya para sa kasal nila. At ang lalaking bigla na lang naglaho 1 linggo bago ang kasal, dala ang lahat ng pera at pangarap ni Ara. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Mateo. Bigla niyang naintindihan ang pagtanggi nito sa ikontrata ng kasal. Ang takot nito. Ang sakit. Iniwan siyang walang-wala, Yemer Delmar basag. Durog, sabi ni Bella, may luhang namumuo sa mga mata. Ilang taon niyang binuo ulit ang sarili niya. Pinilit niyang maging matatag. At nang sa wakas, akala niya nakakahanap na siya ng isang taong pwedeng pagkatiwalaan, ikaw naman ang dudurog sa kanya. Ipinamukha mo sa kanya na tama ang hinala niya sa lahat ng lalaki. Na lahat kayo pare-pareho lang. Tumayo si Bella. Wala kang pinagkaiba kay Marco. Ang pinagkaiba niyo lang mas mayaman ka. Pagkaalis ni Bella, naiwan si Mateo na nakatayo, hindi makagalaw. Ang mga salita nito ay parang mga kutsilyong tumatar. Pagkaalis ni Katrina, hindi na nag-aksaya ng panahon si Mateo. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang wallet. Iniwan niya ang lahat, ang nagkalat na papel sa kanyang mesa, ang mga kumikislap na tawag sa kanyang telepono, ang bigat ng pagiging isang si. Isa lang ang nasa isip niya, si Ara. Nagmaneho siya palabas ng Manila, palayo sa mga gusaling bakal at salamin na naging saksi sa kanyang kayabangan at pagkakamali. Habang ang tanawin ay unti-unting napapalitan ng luntiang mga bukirin at simpleng mga kabahayan, pakiramdam niya ay unti-unti ring nahuhubad ang kanyang pagkatao. Hindi na siya si Mateo Delmar, ang makapangyarihang si. Siya si Theo. Isang lalaking nagkamali ng malaki at ngayon ay desperadong itama ito. Wala siyang eksaktong address. Ang tanging alam niya ay ang pangalan ng probinsya na nabanggit nito noon sa kanilang hapunan, isang detalye na hindi niya namalayang itinago pala ng kanyang isip. Nang marating niya ang bayan, ipinarada niya ang kanyang mamahaling kotse sa tapat ng isang maliit na sari-sari store. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Bumaba siya, ramdam ang alikabok sa kanyang sapatos na Italyano. Magandang araw po, sabi niya sa isang matandang babae na nagwawalis. Naghahanap po ako ng isang tao. Alena Reyes po ang pangalan. Dito po ba siya nakatira? Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa, puno ng pagtataka. Ang mga Reyes? Doon sila sa may dulo, malapit sa mga puno ng mangga. Yung bahay na may mga dilaw na bulaklak sa bakod. Nagpasalamat siya at muling sumakay sa kotse. Dahan-dahan niyang sinundan ang direksyon. At doon, sa dulo ng isang maalikabok na kalsada, nakita niya ito. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento, napapalibutan ng mga halaman. At sa bakod, may mga dilaw na bulaklak. Ipinark niya ang kotse sa malayo at naglakad. At doon, nakita niya siya. Nakaupo si Ara sa isang upuang yantok sa beranda. Nakasuot ito ng isang simpleng duster, ang buhok ay nakapusod lang. Nakatingin ito sa malayo sa mga palayan.
Ang tiyan nito ay malaki na, malinaw na ang hubog sa ilalim ng kanyang damit. Isang halo ng paghanga, pagsisisi, at pag-ibig ang biglang bumuhos sa puso ni Theo. Ang ganda nito. Mas maganda pa kaysa dati. May isang kapayapaan sa kanyang mukha na hindi niya kailanman nakita sa Manila. Bigla itong lumingon na para bang naramdaman ang kanyang presensya. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang buhay sa probinsya ay simple at payapa. Ang bawat umaga ay ginigising siya ng huni ng mga ibon, hindi ng alarma ng cellphone. Ang hangin ay sariwa, hindi puno ng polusyon. Dito, kasama ang kanyang ina, unti-unti niyang binubuo ang kanyang sarili. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Bella. Nalaman niya ang lahat. Ang pag-amin ni Katrina. Ang pag-alis ni Mateo. Ngunit hindi nito nabago ang bigat sa kanyang puso. Ang sugat ay nariyan pa rin. Isang hapon, habang nakaupo sa beranda at hinahaplos ang kanyang tiyan, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Lumingon siya. Sa dulo ng kanilang daan, nakatayo ang isang figura. Matangkad. Pamilyar. Si Mateo. Huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Ang kapayapaan na ilang linggo niyang iningatan ay biglang nagambala. Ngunit wala na ang dating takot o galit. Ang nararamdaman niya ay isang pagod na pag-iingat. Hindi ito lumapit. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod ito at umalis. Ngunit kinabukasan, bumalik ito. Hindi siya lumapit. Alam niyang wala siyang karapatan. Nag-check-in siya sa isang maliit na paupahan sa bayan. Kinabukasan, bumalik siya. Tumayo lang ulit siya sa malayo, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Sapat na sa kanya na makita si Ara, na makitang ligtas ito. Ginawa niya ito araw-araw. Sa ikatlong araw, habang nakatayo siya roon, lumabas ang ina ni Ara. Isang babaeng may mabait ngunit matapang na mukha. Nagdala ito ng isang silya at umupo sa beranda, binabantayan ang kanyang anak. Tiningnan siya nito, hindi ng galit kundi ng pagsusuri. Sa ikalimang araw, naglakas loob siyang maglakad papunta sa kanilang bakod. Hindi siya pumasok. Ara, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumabas ang ina ni Ara, ngunit pinigilan ito ni Ara. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay kalmado, ngunit walang mababasa. Umalis ka na, Mateo, sabi nito. Alam ko, sagot niya. Pero gusto ko lang sabihing patawad. Patawarin mo ako. Sa lahat. Sa mga salita ko. Sa pagdududa ko. Sa katangahan ko. Ako ang may kasalanan. Ako lahat. Hindi ito sumagot. Tumayo lang ito at pumasok sa loob ng bahay. Ngunit hindi sumuko si Theo. Araw-araw, pumupunta siya sa tapat ng kanilang bakod. Minsan, nagsasalita siya. Minsan, tahimik lang siyang nakatayo. Hindi siya humihingi ng kahit ano. Nagbibigay lang siya ng kanyang pagsisisi. Isang linggo na ang nakalipas. Isang linggo na siyang parang isang anino sa labas ng kanilang bahay. At sa bawat araw, nakikita ni Ara ang pagbabago. Wala na ang aroganteng siye. Ang nakikita niya ay isang lalaking payat, na may tumutubong balbas, at ang mga mata ay puno ng pagod at tunay na pagsisisi. Nakikita niya itong nakikipag-usap sa mga bata sa kalye, minsan ay nakikipaglaro pa ng holen. Nakikita niya itong tumutulong sa mga kapitbahay na magbuhat ng mabibigat na sako ng bigas. Ang Mateo Del Mar na kilala niya sa Manila ay hindi gagawin ang mga yon. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mula sa bintana, nakita ni Ara si Mateo na nakatayo pa rin sa ilalim ng puno ng mangga, basang-basa, ngunit hindi umaalis. Isang bagay sa loob niya ang nasaktan para dito. Ang pader na matagal niyang itinayo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Kumuha siya ng isang malaking payong. Lumabas ang kanyang ina mula sa kusina. Anak, saan ka pupunta? Saglit lang po, Nay, sabi niya. Lumabas siya sa ulan. Naglakad siya papunta sa lalaking naghihintay. Nang makita siya nito, ang mukha nito ay nagliwanag sa pag-asa, ngunit mabilis ding napalitan ng pag-aalala. Ara, bumalik ka sa loob. Baka magkasakit ka. Ikaw ang magkakasakit, sagot niya, ang boses ay mahina. Itinaas niya ang payong para takpan silang dalawa. Umuwi ka na. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Dahan-dahan itong tumango, tila tinatanggap na ang pagkatalo. CJ. Paalam, Ara.
Nagsimula itong maglakad palayo, papalabas ng bakod. Mateo, tawag niya. Lumingon ito. Ang sabi ko, umuwi ka na, ulit ni Ara. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng bahay. Baka magkasakit ang tatay ng anak ko. Natigilan si Mateo. Tila hindi nito naintindihan. Pagkatapos, dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang tunay, napakaliwanag ng ngiti. Ang mga mata nito ay nagkaroon ng buhay. Tumakbo ito pabalik, yumakap sa kanya ng mahigpit, maingat na hindi maipit ang kanyang tiyan. Sa ilalim ng payong, sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman ni Ara ang init ng katawan nito, ang tibok ng puso nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang umuwi na rin siya. Lumipas ang ilang buwan. Si Mateo ay nanatili sa probinsya. Ipinagkatiwala niya muna ang pamamahala ng Tierra Holdings sa kanyang lolo, habang siya ay natututong mamuhay ng simple. Natuto siyang mag-igib ng tubig, magkumpuni ng sirang bubong, at higit sa lahat, natuto siyang maging isang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo silang lahat sa beranda, si Ara, si Mateo, at ang ina ni Ara, pagkatapos ng isang masaganang hapunan, biglang lumuhod si Mateo sa harap ni Ara. Walang singsing na diamante. Walang magarbong salita. Kinuha niya ang kamay ni Ara at hinalikan ito. Tumingin siya sa mga mata nito, ang sarili niyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat at pag-ibig. Alena Reyes, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko mababago ang nakaraan. Hindi ko mabubura ang sakit na naidulot ko. Pero hayaan mo akong bumawi sa iyo at sa anak natin sa bawat araw ng ating kinabukasan. Huminga siya ng malalim. Hindi ito kontrata. Hindi ito responsibilidad. Ito ay pagpili. Pinipili kita, Ara. Ngayon at sa bawat araw ng habang buhay. Pakakasalan mo ba ako? Tumingin si Ara sa lalaking nasa harap niya. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan, kinamuhian, at ngayon ay minamahal niya ng buong puso. Ngumiti siya, habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bulong niya. Tio. Pakakasalan kita. Isang malakas na palakpakan mula sa kanyang ina ang bumasag sa kanilang sandali. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan sa probinsya, ang dalawang pusong minsan ay nasira ng maling akala at kayabangan ay sa wakas ay buo na, pinag-isa hindi ng tadhana, kundi ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang pangalawang pagkakataon na pareho nilang pinili. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Teo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Ang bawat minuto na inyong inilaan ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, tila naging totoo sina Ara at Teo sa aking isipan. Naramdaman ko ang kanilang bawat sakit, ang kanilang bawat kilig, ang kanilang takot, at ang kanilang pag-asa. Isang karanasang puno ng emosyon na sana ay naibahagi ko ng maayos sa inyo. Sapagkat ang kwento ni Ara at Teo ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta tadhana o isang aksidente. Ito ay isang pagpili. Isang desisyon na manatili, na umunawa, at higit sa lahat, na magpatawad. Isang paalala na ang lahat ng sugat ay kayang hilumin ng panahon at ng isang pusong handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Lagi ninyong tandaan, ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na pinipili tayo, araw-araw. Muli ang inyong lingkod at manunulat,